Upang maibsan naman ang labis na init na nararanasan sa loob ng selda ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL, may iba't ibang paraan na ginagawa ngayon ang Bureau of Corrections. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Halos 30 katao na nakapiit sa New Bilibid Prison ang nahilo at isinugod sa ospital. Ito ay dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa bansa. Nahilo, nilagay sa ospital, pero wala pa namang report sa akin na namatay dahil sa heat stroke. Wala pa. Hopefully matapos na yung summer natin. Dahil tuwing umaga kasi umuulan na rin dito eh. Sa tindi ng init sa maghapon, sa umaga may nagkakaroon ng passing shower. Tiniyak naman ng Bucor na patuloy sila ng paggawa ng mga paraan para maibsan ang mga daing ng mga Persons Deprived of Liberty sa loob ng piitan. Ngayon, pinapayagan muna ang paggamit ng electric fan, paglabas sa umaga at tanghali ng mga PDL mula sa selda at paggamit ng yelo para malamigan ang kanilang katawan. Ito ay para maiwasan na makaranas ang mga ito ng heat stroke at heat exhaustion. Napakainit, so inalaw namin yung electric fan. Pwede. And then of course, pwede sila lumabas ng mga kulungan nila. And then sa gabi, balik sila sa selda. Bukod naman sa init ng panahon, nakakadagdag din ang siksikan sa kulungan sa pagkakasakit ng ilang PDL. Kaya tuloy-tuloy din ang paglilipat ng mga PDL mula sa New Bilibid Prison papunta sa mga kulungan sa iba't ibang rehiyon. Buwan-buwan din ang pagpapalaya ng mga PDL na nakatapos na ng sintensya o nabigyan naman ng parola. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot na sa 12,836 ang napalayang PDL. Dagdag pa rito ang 165 na pinalayang si Tatay Pedro na halos 3 dekada na nakakulong, laya nang hindi siya makapaniwala na muli siyang magkakaroon ng buhay sa labas ng selda. Pakiramdam ko lang, ma'am, baring mapaganda buhay ko, kunti lang, ma'am. Makatulong ang mga pamilya ko. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.